Amen. Mga kapatid, kumusta na kayo? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Alay na alay ang ating church. Amen. Parang pag magandang pakiramdam natin. Pagka yung madilim sa labas, para din tayong blue. Sabihin natin harap sa inyong katabi. Sabihin sa inyong katabi, kapatid. You are so beautiful. Ulitin natin. Sabihin mo sa inyong katabi, kapatid. Super beautiful ka. You are amazing. You are beautiful. Just the way you are. Huwag kang magbabago. Huwag kang magbabago. Paganda ka ng paganda. Pangat ka ng pangat. Pasaya ng pasaya. Payaman ng payaman. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. You can be seated in the presence of the Lord. Amen. Sumabi na sa ating maliit na. Sige, nalap natin. Ano kabili ka? Okay. Ibigay mo na sa ating finance. Okay. Let's begin my assignment for today. Our topic for today ay pinamagatan ko 1, 2, 3. Do not bury your God-given talent. Ulitin natin. 1, 2, 3. Do not bury your God-given talent. 1, 2, 3. Do not bury your God-given talent. Now, alam natin, I think nadaanan na natin ito before. We have studied about the servants na binigyan ng Panginoon ng talents. And I just want to pursue this topic again. When Jesus, one time, ay nagsalita si Jesus ng isang kwento. You see, when Jesus tells a story, He always gives us a glimpse of what it is like to live in heaven. Even when I go to court, as you may know, you've been to some of my court hearings, I always tell the judges, according to this particular case, and I can remember that case on the HK, it's a court of appeal case. Most of the time, I tell the judge, because most judges are British white. Sorry, Brother Jim. Some of the judges are white. British. They have never been to the Philippines. You see, it's easy for them to say, you know what, just call the police. You know, but that's not how we live in the Philippines. So I always tell the court judges that according to this particular case law, HK, blah, 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 most of the members of the tribunal and courts, they have never had a first and second-hand experience of what is the culture and tradition of the country my client is coming from or running away from. So I'm trying to tell the judge to consider not where we are now, but think that you are living somewhere else in the country of my client. And that's what Jesus is telling. In this particular chapter, Jesus is giving us, in the book of Matthew 25 verse 14, tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga alirian. So Jesus Christ was giving a story. This is how we live. This is how the life in the heavens, the kingdom of heaven is like. Because you have never been to where I came from,
Jesus is giving us a glimpse kung paano mabuhay sa langit. Ito ang sinasabi ni Jesus in Matthew 25 verse 14. And Jesus gave a story. Ito ang kaharian ng langit, gaya ng isang taong maglalakbay sa malayong lugar. Tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Bago siya umalis, binigyan niya ng iba't ibang halaga ang bawat isa. By the way, Sister Malu, yan mga kapatid ay magpapastor. Ay, Malu, do not forget. Yan ay magiging pastor. Sister Malu, taga La Union po ako. La Union. Pastor Jay. Mga, ayan, matitibay ng mga anak ng Diyos. Nagilian po. Alam mo yun, Pastor Jay? Yes. Okay. Ayan. Bagamat siya'y umalis, binigyan niya ng iba't ibang halaga ang bawat isa. So Jesus is giving us a story na binigyan ng talento ang bawat isa. Magkakaiba. Sa isa ay 5, sa isa ay 2, at sa isa ay iisang talento lamang. Hindi pare-pareho ang natanggap nila. Magtataka ka. Bakit sa kanya lahat na lang ng kagandahan ibinigay na sa babaeng yun? Sa akin, panguna ako, maliit pa. Hindi ang buhok. Sabi ganun eh. Lord, ba't ganun? Naputan lang kay Sister na lahat ng kagandahan. Wala nang itinira sa akin. Di ba masabi na ganun tao? Naki Brother Eric na lang ang lahat ng kagandahan. Wala nang itinira sa akin. Sana all. Ano ba? Example lang. Eh naman. Example lang naman ito. Nakukuha niya mga kapatid. Minsan yung mga taong ganun eh. Mapapansin ka. Yung mga mayayaman. Mayayaman na ha. Magaganda pa. Mataas pa ang mga pinag-aralan. Alam mo yun? Parang lahat na lang, Mami Josie, ibinigay sa kanila. Pero yung mga mahihirap, saksakan ng lumukan. Umipot na, mahirap pa. Pagod pa, lahat na lang. Alam mo yun, walang itinira. Eh, mga kapatid, nakukuha niyo ba ang minsan disparity, injustice ng buhay? Kung sino pa yung magaganda, mayayaman, matataas ang pinag-aralan, sino pa yung may mga koneksyon. Ikaw ang koneksyon mo lang doon sa charger ng telephone mo. Eh, may mga kapatid, wala akong kakilala. Kaya pa nagpunta ka ng coach, sino kakilala mo? Wala ka ako eh. Amen ba? Mapapansin mo yun. Kaya, mapapansin mo, Sister C, na hindi pare-pareho ang natanggap nila. Pero, malinaw sinasabi ng bago si Cecil, binigyan sila ng ayon sa kanilang kakayahan. Eh, pinaganda ka ng Panginoon, baka mag-super yabang ka naman. Magpasalamat ka. Alam mo yung kagandahan sa sumpa. Minsan yung kagandahan, isang sumpayan eh. Bakit? Kasi minsan pag sobrang ganda mo, yumayabang. Eh pagka ito ay wala ng kagandahan, ano pang ipagyayabang? Umahimik ka. Diyan ka na lang sa tabi. Kasi wala ka namang kagandahan talaga, di ba mga kapatid? Now, asabi ng Panginoon, ibinigyan sila ng sariling kanilang talento ayon sa kakayahan ng bawat isa. So God knows, Sister Cecil, your capacity. Kaya huwag kang hihingi sa Panginoon ng sobra na hindi mo kaya. Baka pag ibinigay ng Panginoon sa iyo, yung meron sa Kanya, baka hindi mo kaya. Kaya huwag kang hingi ng malaking sweldo. Kasi ito kumakaya ng alikabok. Hindi nakatira na sa amo. Ha? Ikaw, wala. Patiktok-tiktok ka lang. Amen ba mga kapatid?
So, alam ng Panginoon, mga kapatid, ang kakayahan ng bawat isa. So, God knows the fact. Parang mga magulang, di ba? Kahit pa sabihin ng mga anak, na kami kaya ko yan, pero the parent knows the capacity of each child. Alam mo kung itong task na to, kaya ko rin ng anak ko, hindi. Dahil bata pa lang sila, alam mo kung saan siya nanggaling. Bata pa lang yan, sanggol pa lang yan, alam mo ang hina at lakas ng bata. Ganun din ang Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, Sister Ellie, binigyan sila ng kakayahan. Brother, di na ng aming heater. Brother Dick, bigyan mo ko ng heater. Now, pagkaalis ng amo, mga kapatid, kumilos agad yung tao ng dalawa. Yung binigyan ng 5, binigyan mabuti, at binigyan ng 2, kumilos agad at pinaghusayan, pinagyaman ang kanilang natanggap, ang nakadoble. Pero yung may 2, ginamit din niya, nagbunga din. Pero, Sister Lily, yung may isa lang, iba ang ginawa. Sa halip na gamitin, pagyamanin, itinago, ibinaon. Alam na natin ang story, but there are hidden something magical on this. And listen to this. Bakit kaya? The Bible says, ibinaon sa lupa. Pero bakit? Why? And there was a secret. Doon sa isang alip, pinamiligan ng isang talento. Nang bumalik na ang amo, tinatawag na silang lahat. Candidate number 1, nasa na yung tubo na ibinigay ko sa iyo? Pinatawag ng Panginoon. At lahat sila ay tumubo. Yung binigyan ng 5, naging 10. Yung binigyan ng 2, naging 4. Yung binigyan ng isa, Sister Elaine, ikaw sabi niya. Minsan, alam mo yung mga kamaan, sila mo yung matatabi ng tila. Mga reklamador! Amen ba? Ang sabi ng mag-isa, Panginoon, alam kong isang kong mahigpit na tao na anihin o anihan ang hindi mo naman itinanim. Listen to this, brother Soft. Natakot ako, kaya inilibig ko na lang ang talento mo sa lupa. So kaya pala niya inilibig, Brother Jello, natakot. Yun ang maraming tao. Kaya maraming tao hindi nagtatagumpay. Takot. There was one time, may sabi sa akin, are you sure you're a lawyer? Yes, I am. Sabi ko na sa akin but you're not really good in English. You don't pronounce like British. You don't call wa'a. Kumaa. Hindi daw ako fluent. Yung kasi iba ang accent ng British. Yung mga bata ito, hindi ka pag nakausap mo. Si Chelsea pag naka, mukha niya. Saan naman yung salita ko yan? Ako nga niya. Hindi mo alam kung inaasa na lang yung pasasalita o talagang gano'n siya magsalita eh. There was one time na, sabi sa akin you don't really speak good English because you don't pronounce like what British pronounce. Sabi ko sa kanya, you know what? I have a very, a good barrister who I adore, I admire. Because if you see this one, this is Somali. Somali is an Indian national. Ang per ora niya nasa 1.5. Per ora yun Pag nagpa-consult ka, 1.5. Ang kanyang acceptance fee, 10,000 pounds per court hearing. But have you seen him in court? Pinapanood ko yan sa court. Mag-isa. Pag nakita ko sa mic. The way he speaks, para siyang tanduri. Nakita mo yung mga Indianong salita? Oo, yeah. Di ba lang kung may stigmate eh. Pero pag nagsalita sa Court of Appeal, Supreme Court, High Court, my God, makikita mo ang mga law books,
Parang lahat sa kanya. Pag di naman dahil ng buong taon, wala siyang pahinga. Pero ang pronunciation niya, hindi magaling. So sabi ko sa kanya, maraming tao natatakot. Gusto lagi perfect. Amen ba? Ayaw gumawa, ayaw magtrabaho, ayaw subukan. Dahil natatakot. Bakit ka natatakot? Madali naman bumalik. The easiest thing to do is to go back to where you were. Total, wala ka, galing ka naman sa hirap, kaya ano kayo, bumalik ka sa hirap. Wala kang nagbago. Paano kung magtagumpay ka? Yes, you have the chance to fail, but you also have the chance equally to succeed. Yes, bahagi ng buhay yan. Naku, paano pagka na-refuse? I-refuse, ano magagawa natin? Pero paano mo malalamang talo ka kung hindi mo susubukan? Yun ang nangyari sa lalaking ito, mga kapatid. Sa lalaking ito, mga kapatid, ay takot siyang mabigo. Takot siyang mapagalitan. Ano nila sasabihin ng aking kapitbahay? Ano nila sasabihin ng aking mga kaibigan? Takot siyang masabihang kulang at walang kwenta. Alam mo kung gano'n? Sanay ka na dapat sa napapagalitan ka ng judge. Hindi na bago. Pagka ikaw takot ka mapagalitan, takot ka mapag-usapan, lalo sa mga tatakbo mga kandidato, takot kang bungkalin ang buhay mo, huwag kang tumakbo! Lumakad ka lang! Diba? Kasi Brother Eric, pag tumukuwang kahit nakapunta del Barrio lang ngayon eh. Ha? Kahit mayor lang, kahit bukal o kaya kunsihal ng bayan, bubungkalin nilang bao. At kung ayaw mabukal, magkaroon ka na lang. Huwag kang tatakbo, kasi bubungkalin nila eh. Amen ba? Pero yung mga kandidato ba, nagpapakamatay. Maging presidente ng Pilipinas, pero lahat ng bao, bubungkalin nila. Kaya, maraming tao ang hindi nagtatagumpay. Tayo din mga kapatid, hindi mga takot. Tayo minsan ay natatakot, nakatingin tayo sa ibang tao. Ano ang sasabihin nila? Laging tandaan, sino ba sila? Lagi mong tatandaan, ano ngayon kung mabigo ako? Paano kung tagumpay ka? What if you made it in life? So what pag-usapan ka, mag-headline ka sa Facebook. Tomorrow, iba na ulit ang headline. Amen ba? Pero huwag kayong matatakot sumubok sa buhay. Dahil hindi mo alam ang plano ng Diyos. Day after day, every day is a new day. May ginagawa ang Diyos na himala sa araw-araw ng inyong buhay. Mga kapatid, sa dami, bago ako naging abogado ng ganito, marami akong mga batikos at pang mamaliit na natanggap sa iba't ibang tao. At kung hindi nyo susubukan, mananatili kayong maliliit. Mananatili kayong nandiyan kung nasaan man kayo ngayon. Ang itinuturo ng ating topic ngayon, mga kapatid, ay huwag mong ibaon ang mga talentong ibinigay sa iyo ng Panginoon. Tandaan mo ito, mga kapatid. Hindi sinusukat ng Diyos ang halaga. Ang halaga mo, batay sa dami na ibinigay niya sa iba. For example, ito ay binigyan ng 5. Ito ay 2, ito ay 1. Hindi hahanapin ng Panginoon sa iyo ang dami ng ibinigay sa Kanya. Isa lang ang ibinigay sa iyo eh. Hanapin ng Panginoon sa rin. Hindi ka paghahanap pa ng Diyos, ba't wala akong 5? Ba't sa 5? Ibinigay mo sa Kanya 5 eh. Malaki din ang kita niya. Nakukuha niyo mga kapatid. Huwag niyong ikukumpara ang sarili niyo sa iba. Bakit siya gano'n? Bakit siya ang laki ng kita? Amen ba mga kapatid? Bakit siya gano'n? Paano naman kami galing ng Hong Kong? Pero siya ngayon medyo nakakaangat. Aba mga kapatid? Huwag mo ikukumpara ang buhay mo sa iba. Amen? Sabi mo siya mga kapatid? Huwag mo ikukumpara ang buhay mo sa iba. Kasi hindi ka mo kumpara. Now, in the book of Zechariah chapter 4,
4 verse 10. Basta ng konti sa mabi. Ang sabi ng Zacarias chapter 4 verse 10, nabasa natin ito a few days ago. Huwag mong hamakin ang maliit na pasimula. Huwag ninyong hahamakin. Manood kayo ng mga may negosyo sa YouTube. Meron ka nagtatrabaho ko. Alam mo simula niya? Ay simula sa tinapang isda. Ngayon alam mo ang tinitinapa niya? Manok. Tinapang manok. Ini-interview ni Corina Sanchez, ni Jessica So, isang tinapa lang. Isang maliit na pasimula. Marami. What small beginning that you are trying to set aside because it is small. Nakala mo maliit. Pero sabi ng Biblia, do not despise the small beginnings. Huwag mong babaliwalain ang mga maliliit na pasimula. Huwag mong babaliwalain ang mga mumunting pasimula. Dahil sa mumunting pasimula, diyan palalakihin ng Panginoon. Gusto ng Panginoon magsimula ka. Trabaho ng Diyos na palaguin ang inyong mga pananim, pero trabaho kapatid ang magtanim. Sabi ko siya madaling kapatid. Trabaho ng Diyos na palaguin ang ating pananim. Ngunit trabaho mo, ang trabaho mo, ang magtanim. Di ba may tayo sa Pilipinas? Ang magtanim ay kaya inawit yan, naging pambansang awit ng Pilipinas dahil mahirap ang pagtatanim at ang mga Pilipino hindi mahilig mag-produce. Yun ang problema ng Pinas. Mapapansin mo sa Pilipinas, kahit toothpick, ini-import natin sa Taiwan. Toothpick, yung pagtanggal ng tinga, hindi tayo makapag-produce ng toothpick. Hello? Why? Yung mga palay natin, ini-import natin sa China. Samantalang meron tayong University of the Philippines, meron tayong rice granary, ang gaganda, meron tayong na nag-aaral ng mga pagpapalago, ng mga trigo at ng mga palay natin na yan. Pero bakit hanggang ngayon umaangkat tayo sa China? Umaangkat tayo sa iba't ibang bansa. Why? Because Filipinos are consumers. Pati toilet natin, inaangkat natin sa ibang bansa. Bakit hindi tayo bumili ng sarili nating makina? Mag-develop tayo, mag-produce tayo. Doon sa bansa natin, doon ang pag-produce, ang production, dyan din ang consumption. Yun ang problema ng Pinas. Mahilig tayo kumain. Amen ba? Hindi tayo marunong magnegosyo. Hello? Ang lagi nating hawak, mga kapatid, magpunta ka ng China at Japan. 4 o'clock in the morning, mga Japanese, Chinese, pag nagbukas yan, stock market na yan. Ang binabasa ng mga yan, Financial Times. Ang binabasa ng mga yan, mga how to grow rich. You know, sabi ko nga, Brother Marlon, one of the greatest scams, one of the greatest, isa sa pinakamalalang scam ng buong daigdig ay ang pagtatrabaho. Pagtatrabaho. Why? If you look at this, you're going to be working for the next 40 years of your life. At the end of 40 years, most people and most Filipinos are still poor. Because we are wired to work. We don't understand that there is a talent that God has given us. Meron tayong talent na ibigay sa atin ng Panginoon na minsan hindi natin napapagyaman. Amen ba mga kapatid? Now, yung mga mata ng tao na maliliit, pero sa mata ng Diyos, yung maliit na pasimula ay pinagmumula ng himala. Yung maliit. I started as a 2011, wasn't it? I started as an immigration advisor. Talagang advisor lang ako. Nag-advance, nag-fill up ng form. Pero what I
pinuuna ko si Sister Cecil. Ginalingan ko talaga. Talagang na to. Kaya po, Sister May, ang niya, May, wala ka na, hindi ka na pwedeng bumalik sa sales. Kasi, pinalili ka na nila sa dyaryo, notice to the public, kung ano nung pinagagawa nila. Tapos bigla namang kumambyo sila, nagbayad sa akin ng guidance permission. Diba? Alam niyo ang pwede ko na yan. Hindi na ako makapalik, pero sabi ko, ano ang gagawin ko? Sabi ko, ano meron ka? Pero ito lang meron ako eh. Nagsasalita ako sa tao. Baka pwede kang, sabi ni Captain, baka pwede kang magsalita sa court, total, nadadal ka naman. Pwede ka naman magsalita. Eh kasi naman kapatid, nagbebenta talaga ako ng property, talaga kahit bahay ko lang yan, talagang pag-agandahin ko yan. Kumbaga parang grito lang yan, pero bet up yan, nag-aarap ko siya. Yun doon ako nasa pa ako. Yun ang meron ako eh. Yun ang talentong meron ako. At wala na akong iba. Wala naman ako sasabihin nurse o nag-aral ako ng ganito, bookkeeping, hindi naman ako accountant. Tapos gusto ko babalik, wala na akong mabalikan. You see, sometimes, God will do something for you to stop in what you're doing because God knows that is not your best. Amen ba mga kapatid? Until such time, kasi wala akong paakay, may immigration advice niya. Ito ang immigration, ito marami mga kilalang Pilipino. Mag-advise ka dyan. Kaya minsan, pakalat-kalat ko sa high school. Minsan, ito, kailangan ko ng visa. Kaya nakilala ko si Sister Cecil. Ilang taon tayo magkakilala ko ba? 13 years. Pagkulod mo. Victoria pa. Now, yung mga maliliit na pasimula, anong meron ka? Si Sister NJ, si Sister Marlene, ang gagaling. Ano ang masarap nililito nila? Sister Marlene. Katsukari. Magluto kayo yan. Alam mo sa Uber Eats, meron yung Pilipino, lutong Pinoy, walang siya. Nasa app lang, lutong Pinoy, wala siya siya. Pag umorder ka, saka lang siya magluluto. Ang tagal, minsan isang araw na wala pa. Namimili yata. Ay, order. Pumunta mo na testo. 5 kilong baboy ha. Tsaka bawang. Bilisan tao. Ang tagal. Umuorder kami dyan, pansin. Kasi nga lang matagal sa pinapapasan ng ganang pansin. Pero mga kapatid, pwede kong gawin yun eh. Ano ba mga kapatid? Pero totoo yun, may hanap mo sa Uber Eats, lutong Pinoy, wala siyang shop. Taga dyan sa Parkway, si Sister Arlene. Pag umorder ka, tagal. Pero meron siyang app sa Uber Eats. Mind you. Ha? Amen ba? Eh, mali mo, di ba lagay ka ng lutong Pinay versus lutong Pinoy? Bilisan mo lang. Ilagay ko sa baba, fast delivery. Kasi ang kanilang eh. Dito sa inyo kayo, hindi pag-isapang negosyo. Ilang tao may pera. Hindi usang tawad. Hindi usang utang. Diba? Oh. Magluto ka ng ganisa. Magtinda ka ng mga bigas. Magtinda ka ng mga ano. Anong una ko na dito? Magtinda ko ng card, pang tawag. Nagbibenta ako niyan. Huwag lang kayo manatili sa ginagawa niyo. Total, nagtitikot-tikot naman lang din kayo. Maghanap kayo na pwede niyong pagkakitaan. Amen ba mga kapatid? Or, ito mga kapatid kasama na rin ko. Business ha. Habang nandito kayo, magsimula kayo ng maliit na negosyo sa Pinas. Mag-isip kayo. Mag-isip. Huwag lang padala ng padala kung paano. Ayaw po na ayaw. Ayaw pala mga kapatid.
ikaw ay pumalo na ng 40, 50, 10 taon ka na lang eh. Diba? O 20 years to the max. Pag-isip-isip ka na. Kasi uuwi ka na eh. Anong gusto mo? Kaya kasama ko yung Sister Jane na Sister Jane. Sister Jane. Sister Jane, ayan. Sister Jane, inaano mo yan? Hinahamon kay Sister Jane. Alam ni Sister Jane. Kaya Sister Jane, umuwi ka sa Pilipinas. Well, binibili mo rin ka masahe. Why mga kapatid? Ito tinuturo sa inyo. Pagkat kasabi ko sa ating topic, ito ay practical na preaching. The best thing to start a business is when you are here. Amen. Why? Kasi kaya mong suportahan eh. Nagtitikto ka dito. Diba? Diba, Sister Sheila? Nagtatrabaho ka dito, may sinusuportahan ka. Ilang business, mga follower ng 3 to 5 years bago kumita. Hindi naman pagkasimula mo, kinikita ka ng kagad, talo ka dyan. Dapat ang term ng titi ko dyan, laging 5 to 10 years, wala kang kumita dyan. Huwag kang titingin ng kita agad, at kung kumita ka, swerte ka. Pero huwag mo agad paghahanapan na kumikita ng 5 taon. Sa 5 taon, kahit Jollibee. Jollibee franchise. Sasabihin ni Jollibee, walang garantiya ito ha. Mag-invest ka ng 50 million, pero walang garantiya ito sa loob ng 5 taon. Sa 5 years and 1 day, kung ka palang kikita, ay sa 10 taon, renew ka na ulit ng franchise. Bakit bibili ng Jollibee? Eh, diba? Magsimula ka. Na kahit isang manood ko sa mga YouTube, magpalagay ka ng Airbnb. Meron kang palayanan doon, lagmo ng konting palasdaan, lagmo ng bahay. Eh, para pag uwi mo ng Pilipinas, wala kang dalang pouch. Yung pera mo sa Pinas, sapat ng panghada-hada. Hindi ba mga kapatid? Naghihintay ka lang ako sa kanas mo. Ngayon pala mag-isip. Naniniwala ako ngayong taong ito, maraming mga kapatid natin dito ang makakapagsimula ng mga maliliit na negosyo. Sabihin siya, magaling ka rin! This year! Magsisimula ako! Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Amen ba? Kailangan magkaroon ka ng pangarap sa buhay. Amen ba mga kapatid? Pag ikaw nasa 40-50 na, it's time. Sabi mo, it's time. It's time. It's time. Yeah. Dapat lagi may ganong feeling, lagi may ganong objective. Now, pag-usapan natin mga kapatid, may isang taong halos wala nang natira. Balikan natin ang kwento mula sa Biblia, ang kwento ni Esau. See? Esau, we all know the story. Palasak na ang istorya ni Esau. O Esau, sa English. Esau sa Tagalog. Hindi nilalagay ng suka at paminta at sili. Now, si Esau mga kapatid, marami na nakakakilala sa kanya bilang lalaking inagawa ng karapatan, bilang panganay. Sino umagaw sa kanya? Sino umagaw ng birthright? Si Jacob. Alam natin si Esau, nakuha ng pinagpalit sa isang bowl of soup. Well, the story. Dinaya, niloko. Now, this says in what this. In Genesis chapter 27, verse 40, kung iisipin mo, Sister Balu, parang talo na siya eh. Talo siya sa lahat ng bagay. Niloko siya. Everything was taken away from Esau. He's got nothing left. I have a client yesterday. Sabi niya, Tony, you know what? May mga kapatid ako. May bahay ako dyan sa Nueva Ecija. Pero alam mo, yung akala ko mga kapatid ko magiging katiwala ko, mapapagkatiwalaan, makakasahan ko. Sila pa ang nagnakaw, sila pa ang sumira, sila pa ang gumawa ng masama sa akin.
Kaya lumipat ako ng ibang lugar sa bandang south. It's nothing there. Ganun nangyari kay Esau. He was robbed. By his one mistake, his destiny was taken away from him. When he went back to his father, Isaac. Dad! Dad! Meron pa mga nitira, Dad! Meron pa mga nitira mga blessing, Dad! Nabigay mo pa sa akin. Isaac said, nothing enough. I gave it all. I thought it was you. Hey, you're late. And then, yung blessing ni Isaac, ni Isaac, ito ang sabi niya mga kapatid, Genesis 27 verse 14. Tapak mo ang iyong ikabubuhay. Kapatid mo ay iyong paglilingkuran. So, Isaac was referring to Jacob. Isaac was talking to Esau, but ang sabi ni Isaac kay Esau, paglilingkuran mo ang iyong kapatid na si Jacob upang kalayaan ay iyong makamit. Kailangan ikaw ay maghimagsik. So everything was taken away from him. Nothing's left. You know what? Imagine you were an Esau. There's no blessing anymore. You were hoping, thinking that life was prepared for you. Like a grand entrance, red carpet. You got nothing to do. In just a flick of a finger, it was taken. Not by anybody else, but by his very own brother. At minsan yung nangyayari sa atin. Ang naluloko sa atin minsan ay masakit mang sabihin. Eh yung mga taong malalapit sa atin. Now, halos wala. Lumipas ang mga taon na. Now, eto na, Sister Martin. Nakita ulit si Esau at si Jacob. For the first time. After the incident, after the robbery, after the blessing has been taken away from him, Esau is going to see his brother Jacob. What kind of expression? What kind of meeting are we expecting? But the Bible is very clear, Sister Cecil. In Genesis 33 verse 9, Jacob sent his servants in advance. Si Jacob ay nagpadala ng mga advance, mga alipin, mga katulong niya. Dahil mo ito sa akin, kuya. Baka galit pa siya sa akin. You know, Esau was, over the years, maybe he had a grudges in his heart. Magpadala ka. Magpadala kayo ng mga ganito, ng mga pagkain, ng mga putas, ng mga ginto. But I like what Esau said in Genesis 33 verse 9. Ito ang sabi mga kapatid. Makita niyo si Jacob. For the first time, the same thing. Esau cried. He saw his youngest brother. He hugged him. And this is what the word of Esau was. Kapatid ko, mayaman na ako. Yeah? Kapatid ko, salamat sa mga regalo mo. Pero hindi ko na kailangan yan. The God of our Father bless me indeed. Why? He's got one left. There was one talent left to Esau. Ano yun? Resilience. Tibay ng dibdib. Lakas ng loob. Pinag-iwanan ng panahon. Ngunit ang hindi nawala kay Esau ay ang tibay, ang pag-asang maniwala sa mga pangako ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord. At kung tumaraan man kayo sa mga ganitong pagsubok na wala na kayong pag-asa, akala natin pinagtampuhan na kayo ng panahon, sabihin ko sa iyo, katabi kapatid,
May pag-asa ka sa Panginoon. May pag-asa ka sa Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Natatandaan niyo mga kapatid yung isang bata na pinagbigay ng 2 isda at 5 tinapay? Napakaliit. Napakaliit. Kung iisipin mo, Sister Cecil, only 2 fish, small fish, and 5 cupcakes. It's not enough to feed the thousands of people. But when he trusted that 1 talent, what he's got in his little hands, and he trusted the master, I'll give it to Jesus. Alam kayo mga kapatid, you may have lost. You may have failed. Your application may have been dismissed or refused. But this is what we have. What are you gonna do? Are you gonna be like Esau? Esau. But I want you to come back. And I want you to tell the world. Pag nakita-kita kayo ng mga kaibigan, pwede mo sabihin sa kanila, mayaman na ako. Sabi mo sa kanila, hey, mayaman na ako. Palakpakan natin ang Lord. Amen ba? Pag pinakumusta sa'yo, Eric, kumusta ka na? Oh, mayaman ang mayaman. Amen ba mga kapatid? Kumusta na kayo mga kapatid? Pangat ang pangat. Palakpakan natin ang Lord mga kapatid. Now, mapapansin mo mga kapatid, nang marinig ang amo, balikan natin yung kwento mga kapatid. Ano ang sabi si Sister Cecil doon sa isang lalaking walang ginawa sa kanyang talento? What talent? Ang sabi ng Panginoon sa Australian is this, in Matthew 25 verse 26-27. Masama ang tamad na alipin. Dapat sana inilagay ko sa bangko ang salapi ko para may tubo man lang ako. At kinuha ng Panginoon ang talento na iyon at ibinigay sa may 10 na ngayon. Mamansin mo, Brother Mario, the one servant who had now had 10, God has taken 1 talent, did not give to the person who had 2, who now had 4, but it was transferred to the servant who had now 10. That made him the owner of 11 talents. Why? Because wealth likes those people. Alam mo ang yaman, gusto niyang pinagyayaman mo siya. Hindi mo binubusayak. Iniingatan yung yaman, yung kita mo, iingatan mo, kapatid. Hello? Hindi wala kang ginawa kundi gastusin. Wala kang patumangga. Hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo. Amen ba mga kapatid? Bakit hindi naghihiwalay? May kliyente ako kahapon na doon yung sumapay ng divorce. Bakit? Anong dahilan? Ako, attorney. Yung aking asawa. Ilang taon ako ng ibang bansa. Hindi man lang nakaipon sa Pilipinas kahit isang kusing. Why? Because wealth likes those people who takes care of wealth. Parang aso yung Mami Lucy. Ang aso, Brother Rolly, pag sinipa mo ng sinipa, ang aso hindi nalalapit sa iyo. Yeah. Ganun din ang pera. Pag nakakanggap kayo, yung pera niyan si Sir MJ, yan ang bunga ng iyong lakas at pawis. Ingatan niya. Mga anak, ito ingatan niyo ito. Ito ay simbolo ng dugo at pawis, hirap, panguli lahat sa inyo. Alam ko, medyo maganda kita natin ngayon, pero hindi araw-araw ay kumikita tayo ng ganito. Pag-aralan ninyo ang buhay ni Joseph. 7 years of plenty and 7 years of famine. There will come a time in your life that you have a good life, you have a good run, you have a plenty money, malakas,
season of famine. Yun ang sinasabi ng mga kapatid. Aalagaan natin ang ating mga kinikita. Ano ang sabi ng Panginoon si Nina? Sapagkat sa bawat isang mayroon, siya ay bibigyan pa at ito'y sasagana. Ngunit ang wala, kahit anong meron siya, ay aalisin pa. Matindi yun, Sister Nina, tumutulong mo isipin mo ha. Pero totoo, sa kaharian ng Diyos, ang hindi ginagamit na kaloob ay unti-unting namamatay. Alam mo, may konting pera, invest. Sino rito may hipo, kahit konti lang, taas ang kamay. Taas ang kamay ng may ipon. Hindi ipong resibo ha, hindi resibo. Ang pinag-uusapan, ipon, taas ang kamay. Ang hindi nakakataas, magsimula na kayo. Sabi mo siya, madali na kapatid. Magsimula ka na. Now, ang Diyos ay mahilig magsimula sa isang maliit. Maliit. One idea. One idea. One idea. Just one. Faith. Mahilig ko lang. I used to be good in writing. Yeah. I was good in talking. Sabi sa mga nagdagaw. And I'm using it for my advantage. What do you have that you can maximize? Parang kakakilala sa PNP. Huwag lang kuha ng kaya. Huwag kayong mahiya. Amen? Bakit? Nagsisimula ang himala ng Diyos sa mga isang ideya. Pero mula roon, makikita mo, isang pasimula, isang business. Pero parte lang dito, di ba? Nasabi sa inyo si Sister, nagsimula lang siya ng rentahan, upuan. Sister Debbie, Sister Jen, nagsimula sa kamitahan kung buwan yung mga, di ba sa Pilipinas, kung sino yung hawak mo ang bill? Hawak mo ang bill. Ang bill ba yun? O, bill. Oh, basta siya? Na mga upuan. Ngayon, nag-aano na siya ng mga mobile disco. May mga lamesa-lamesa na siya. Party ano na siya. Party needs. O, biruin mo yan. Sa probinsya, mga baryo-baryo, mga arawa, maghawak mo ang beats, kumakasayaw ng mga tao. Ako wala nang bukas. Hindi ba? Ito ba yung mga tao? Hindi. Isang ideya. Why? Doon sa maliit na ideya na yun. Gusto na pang nagsisimula kayo. God could have made it on His own without your participation. But God wants you to be a part of His plan. Alam mo, Panginoon? Kaya, sabi ng Panginoon, gawin mo ang ginagawa ko. Pagtapos ka na, sa Diyos na. Amen ba? Magsimula ka. Ano kaya mong gawin? Amen ba? Now, ganun ang ginawa ni David. Isang batang pastol, Sister Cecil, alam mo naging puhunan niya? Isang bato lang. Diba? Hindi naman niya tingnan sa malayo ng dalawa eh. One strike, debo yung higante. His investment was only a single shot of a small stone. That small stone, Sister Jen, became his investment to become a well-known warrior, to become the next king, the famous king, the most famous king, celebrated king in the whole entire Israelite history, by just starting with a single shot. Oo. Sa
Sarap. Yung isang puhunan mo na yun. At mga kapatid, hindi kayo dinala ng Lord sa bansang ito ng United Kingdom para umuwi ka uli na dati kang nagka-tricycle, dati kang naglalakad ng isang tsinela sa Sparta. Ha? Amen ba? Hindi ka dadalhin ng Panginoon sa bansang ito, Sister Cecil, para kumuli ka uli sa bansang iyong pinagmulan. Kasi babalik at babalik ka eh. Magtatanong ang mga tao. Oo, wala silang pakialam, pero magtatanong sila! Mag-uusap-usap yan! Hoy! 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 Hindi yan sabi mo. Mag-uusap-usap ka. Uuwi at uuwi ka sa atin. Hindi naman laging lalabas kay madaling araw o di makating gabi pa na makakakita sa iyo lalabas at lalabas ka sa lugar. Hoy! Ba? Umuwi ka na pala. Umuwi na. Ilan taon ko ba doon? Ako eh, 30? 20? Ano eh? Eh ito, payaman ng payaman. Ah, ito mga kapatid, dyan tayo. Ibang lumakad ang may pera. Totoo yan mga kapatid. Huwag niyo sabihin hindi. Ibang lumakad ang alam mong may pera ka. Kahit anong ganda ng hitsura mo, kahit anong ganda ng suot mo, at alam mo wala kang datong, iba ang feeling mo kapatid. Iba ang pakiramdam. Lahat ng mga tao parang sumusungal-galing lahat. Gusto mo silang sunod sa burutan lahat. Bakit may naulo ko eh? Di ba Brother Rolly, pag wala akong pera, pag wala akong mainit na... Yung mga babae magparisol sa mga kababaihan natin, alam niya mga kapatid. Pag marami ng bayarin, naku! Sweetheart, nasa Facebook, I love you, nilalaw ko, pero marami kayong babayarin. Dapat yung hawak ng bill! Ito na hawak ko ng bill! Mga kapatid. Kaya ang ating layunin mga kapatid, huwag ibabaw yung talento nasa sayo. Kaya maganda yung ginagawa ni Sister Maria, Sister Malu. Uuwi na siya. Iba ang tawag sa kanya ng Panginoon. Diba? Pag naramdaman mo na yung tawag ng Panginoon, baga mag-iisipin ng iba na, ako bakal ko umuwi, eh, gano'n na yung eh, maganda ang yung pero nandito na ako sa ganitong edad. Hindi ko na kaya makipagsabayan sa mga hawak mo ang big. Hindi na mga kapatid, hindi mo na kaya. Huwag ka na sumabay. Amen ba? Huwag ka na makipagsabayan. Amen. Pag umuwi ka sa atin, iba ang kapatid. Thanks, Kamalu. I salute you for... Now, yan ang baon. Yan ang naging puhunan ni David. Isang maliit lang na bato. Yun ang ginamit ng Panginoon sa maliit na bato na yun. Akala niya maliit na bato eh. Akala mo natin, nagsusulat-sulat lang ako ng mga essay. Ako nagpagsulat ng mga classmate ng high school. Eh sa Batangas, magaling ka mag-English. Hindi na ako English. Hindi ko sa English eh, kung sa miso. Paborito rin talaga ako ng teacher ko, si Mrs. Kabandi. Mr. Magsino? Yes, ako paborito niya Mrs. Kabandi, professor. Dahil ngayon, friend ko siya sa Facebook. Mrs. Kabandi,
yung password ko nga sa Mrs. Kabanding din eh. Yung password ko, Mrs. Kabanding, gano'n ko sa kamaan. Si Mrs. Kabanding. Kaya nakabanding kami. Sabi ko, Mrs. Kabanding, nagbanding naman tayo. Naku. Eh, naging kaibigan ko yung anak din niya. Naging ano ko sabihin ko, ang kapatid, hindi ko alam yung palang pagiging husay ko sa English, mga grammar na yan. Tama sa akin mo. Ako, kala ko wala. Dito, alam mo na, maraming ginagawa ang Panginoon. Eh, meron kang maliit. Sister Christy, kaya mo pwede na. Sister Christy, maliit na. Ito maliit na ito. Ako ba ito? Doon na, wag mong i-ismulin ang maliliit. Ito si Sister Christy, napakagaling na. Siguro kung magbebente ko ng isang paketing pamintala, kaya niyang ibenta yan ng puhunan na yan. Kaya sa Mark Spencer, hindi mapaalis-alis. Eh, magaling. Talagang. Pag pumasok niya, talagang alam mo, isang oras pa lang, pero alam mo, 10 buwan ng trabaho. Malinis. Gagalingan ninyo mga kapatid. Gagalingan ninyo para pag uwi ninyo, may dala kayo. Kasi tatanong, ang Panginoon nagtatanong sa kanina ano na? Eh, Panginoon yun eh. Hindi mo naman nakikita ang Diyos, ang tao pa kaya. Ang tao nagtatanong, anong pagmumukha mo sa kanila? Aspire to become an inspiration to others. Kapag tinanong nila, anong nangyari sa iyo? Ay, pinagpala ako ng Panginoon. Sasabihin mo rin yung sinabi ni Iso, mayaman na ako dahil. Bongga na ako dahil. Diba? Bakit? Hindi ko itinaon ang talento meron ako. Kaya habang nandito kayo, mag-ipon, payaman. Yun ang goal. Huwag na makisali sa mga hitwaan ng iba. Sa away ng iba, sa gulo ng iba. Pagkagaling mo ng church, uwi ka na ng bahay. Pagkagaling sa bahay, trabaho. Trabaho, church. Learn to live life in a boring state. Ang boring mo ng buhay. Saka mo boring mo. Saka gusto mo hindi ka ma-bored, saka napupunta kayo. Yan, nandiyan ka sa pig. Ayun pa sa Spelina. Now, huwag, sabihin natin sabay-sabay, huwag ibaon ang tanim. Huwag ibaon. Itanim. Lalo pagkatanim, mga kapatid. Mahal yan pagkatanim yun, pero kinikita mo 350. Dapat meron kang box. Meron kang go. Kasi maraming tao hindi nakakaipon. Kailangan talaga ng Pilipino yan. Hindi nag-iipon. Ako rin hindi na maipon, pero nakakaipon na kasi yung system niya. Diba? Kasi pag ikaw ay nakakaipon mga kapatid, pareho ay nag-iipon mag-asawa. Pero sa kanya din, alam mo, pagka wala natin manap natin, nasa kulay na, bibili na lang tayo ng 2-seater car. Kasi may nalagay ko dyan, parang may school bus. Nalagay namin ko dyan, bibili tayo dalawa na lang. 2-seater lang. Magagala-gala tayo kung saan sa akin, straight. Because katatanda na tayo, Mami Lucy. Pag Pastor Jay, yung mga anak natin, sila na ngayon ang next in line. Ayan ba? 5 years, 10 years from now, Brother Ato, kung umubuda tayo, sisisihin mo na ang DPWH, baka confirm na ang lahat yun. Bakit patag naman na, bakit maglagat si Brother Egan? Sinisi mo ang DPWH. Patanda natin. Tatanda tayo. Pagkikita kayo, magkakatabi na lang tayo dito. Nandito si Sister Mika. Mga kapatid! Di ba? Si Sister Joel, Sister Chelsea, sina Brady, sina Sister Estra. Sila na magkasapit dito. Naku! Sasabihin ni Brady doon po, naku,
Sister Ezra, ibig mo na magpinitiyan at kami may cloud pa. Oo, di ba? Dapat may ganun ka, bro. Hindi habang buhay nandito tayo. Sister MJ, 10 years from now, Pastor J, 10 years from now, ilang minute, ilang isang panahon. Next week, last week na ng March. Tapos na first quarter ng 2026. Correct? April na tayo. Flores de Mayo na. Diba? Lumalapit na tayo. Walang nabilis ang panahon. Amen ba? Kaya habang nandito tayo sa iyo, kayo pagaling ng magtrabaho. Parang hindi mo nang parinig. Panginoon, ipakita mo sa akin ang mga talento ko. Ano pa mga talento ko? Gamitin mo yan. Huwag mong ibaon. Huwag mong ibaon ang iyong talento. Gamitin, itanim. Amen ba? Yung naging puhunan ito mga kapatid, gawin ninyong inspirasyon. Gawin inspirasyon. Ako dati rin domestic worker. Dati rin akong carer. Dati rin akong TNT. Pero pinalingan ko lang. Gagalingan mo talaga sa buhay. Ang pagiging magaling, intentional. Intentional. Ibig sabihin, ini-intention mo na gagalingan mo talaga. Hindi yung basta tsamba. Amen ba? Pakita mo talaga. Amen ba? At naniniwala ako. Kapag inyong itinanim, hindi ipinaon ang mga talento ito mga kapatid, makikita mo, yung buhay mo ay magbabago. Makikita mo, for some reason, yung mga tao, yung kapaligiran, yung buhay, magiging magaan ang daloy sa iyo. Makikita mo yung trabaho mo na pareho pa rin. Kinikita mo pareho pa rin. Pero makikita mo yung buhay, magiging magaan, hindi magkakasakit ang mga pamilya mo sa Pilipinas. Hindi tatawag ang Pilipinas. Kaya mahirap ang mga Pilipino eh. Kasi nagpapahirap Pilipinas. Amen? Isang tawag lang. Wala. Pero kapag iningatan mo yung talento ng Panginoon, kahit isa lang, huwag kang mag-master ng maraming talento. Isa lang. Si David, isa lang patulang ginamit niya eh. Talagang naging magaling sa loob. Talagang habang nandun siya sa field, Sister Ceci, ginalingan ni David. Habang nandun siya sa isang parang na siya ay isang pastor, ginalingan talaga. He became the master of killing the lion and the bear. So that when he came and met the king Saul, sabi ni Saul, anong meron ka? Si Goliath magiging kalaban mo. When he was a child, he was a warrior. What about you? You got nothing. Alam mo sabi ni David? No, mahal. Pray po ako sa parang. Doon po, sinanay ako ng Panginoon. Naging expert po ako. Become an expert in one thing. One thing. Just one thing. Not many. Kasi kung marami kang iniisip sa buhok, nagja-juggle ka tuloy. Amen ba? Nagsasayaw ka ng danggo, pandanggo, dito naman nagsasayaw ka ng hawak mo ang beat. Amen ba mga kapatid? Nakubuhay din na sabi ko. Just one thing. Ano yung magaling ka? Magaling ka mag-ipon? Nakakaipon ka? Mag-isip naman ako. Kasi doon sa isang yun, mga anak yun eh. Diba? Nag-iipon ka, mag-isip ko ng negosyo. Mag-isip ko ng ganito, siguro ganito. Alam mo ba na negosyo sa Pilipinas? Yung lechon may laman. Lechon may lamang manok. Bigyan ng lechon, yan, ganun. Kailangan baguhin. Kailangan meron ka sariling estilo. Sabi siya kapatid. Hawakan natin ang ulo ng ating kapatid. Sabihin natin, kahit walang buhok yan, hawakan mo. Sabihin mo, kapatid, simula ngayon, nangihingi ko sa Panginoon na ibigay sa iyo ang karunungan upang ang
kasaganaan ay dumaloy sa iyo. In Jesus' name!